Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we're the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News in View. And here are today's headlines. Several oil companies are implementing staggered fuel price increases this week amid the ongoing tensions in the Middle East. The LTFRB has released an updated fare guide for public utility vehicles reflecting newly approved provisional fare hikes. The government has started distributing ayuda to PUV drivers affected by rising fuel costs. MMDA is set to open its shower rooms for cyclists in Pasig City. This is part of the effort to encourage biking in the metro. First in the news, several oil companies are implementing staggered fuel price increases this week, starting today, March 17. Among them, Petron and Flying V will raise prices over 3 days from March 17 to 19. Based on company advisories, diesel prices will rise by up to 23 pesos and 90 centavos per liter. Gasoline will rise up to 16 pesos and 60 centavos, and kerosene by as much as 8 pesos and 90 centavos. Energy Secretary Sharon Garin said the government does not expect fuel rationing as current supply levels remain sufficient. She added that alternative suppliers are ready to meet the country's fuel needs. We are quite positive about the incoming supply, and for the next month, I don't think we will come to that level because I do think that there's enough supply all over the world. And right now we have enough supply in the Philippines already. We have enough up to April, and we're expecting more deliveries by April. Transport Group Piston is set to launch a nationwide transport strike and protest on Thursday, March 19. The group is calling for a 5 peso minimum fare hike for jeepneys, the scrapping of the oil deregulation law, and the removal of value-added and excise taxes on fuel. In response, the LTFRB says it will hold a dialogue with Piston to avert the strikes. Tricycle drivers in Metro Manila are set to receive 5,000 pesos in financial aid today to help them cope with rising fuel prices. Approximately 139,000 tricycle drivers are expected to benefit from the assistance. The aid will be distributed by the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, through its Assistance to Individuals in Crisis Situations program. Meanwhile, jeepney drivers are next in line to receive support, followed by bus and TNVS drivers. Let's now check the distribution of the subsidy to tricycle drivers. We have with us mobile journalist Arles de los Santos with the details. Arles, Angela, go ahead. Angela at Diego, nagpapatuloy nga ang distribution ng ayuda para sa mga kapatid nating tricycle drivers dito sa Taguig City, kung saan nga 3,000 na benepisyaryo ang nakatakda na makatanggap ng 5,000 pesos ngayong araw. Sinimula ng distribution as early as 6 a.m. ngayong araw. Ayan nga raw ay para hindi maantala ang biyahe ng ating mga tsuper na kapatid. No? At syempre yung mga kapatid nating commuter na syempre papasok sa kanilang mga trabaho, papasok sa mga eskwelahan at maging papunta nga no, sa iba't ibang mga lugar. Ayan ay kasama mismo sa mga kinumpirma ni DSW Secretary Rex Gatchalian at ni DOTR Secretary Giovanni Lopez kahapon. No? At ngayon nga, no, itong 139,000 na mga kapatid nating tricycle drivers ang makatatanggap at least for the NCR lamang yan. No? Pero tinatrabaho na rin yung iba pa na mga benepisyaryo nito sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas. No? Siyempre manggagaling nga yung budget mula doon sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program, at kaiba pa raw ito no doon nga sa fuel subsidy na ilalabas ng DOTR sa paparting na mga araw na nakakahalaga nga ng 2.5 billion pesos. Arles, one-time release lang to, no? Hindi to continuous? Yes, Diego, as of the moment, ang kumpirmasyon ay one-time payment lamang ito, and yung process nito ay kailangan makipag-ugnayan nga sa LGU, magpasa ng kanilang mga record at syempre membership no doon sa kanilang mga Tricycle Operation and Drivers Association o yung TODA nating tinatawag, and then pagdating dito ay kailangan na lamang nilang ipresenta ang photocopy ng kanilang mga driver's license at yung original copy mismo ng kanilang driver's license. No? At kanina sa pag-oobserba natin dito ay so far mabilis naman
ang naging proseso. Sa ngayon, kung makikita ninyo sa aking likuran, ay medyo tahimik at malinis pa, no? O halos wala pang katao-tao kasi yung first batch ng release for the morning ay sinimulan kanina 6 a.m. hanggang 8 to 9 a.m. no? So papasok yan sila maya-maya mga 11 to 12 noon and then magkakaroon ng panibagong batch ng afternoon. Yan nga ay syempre no, kailangan lamang masigurado na kumpleto nga ang kanilang mga requirements. Paalala din ng DOTR at ng DSWD na huwag nang pupunta sa mga distribution sites, no, cash distribution sites sa iba't ibang mga lungsod sa NCR kung hindi pa sila nakaschedule sa araw na iyon dahil hindi rin sila mabibigyan kaagad-agad. So far, 30 na distribution sites ang nakakalat sa 17 lokal na pamahalaan sa NCR. Oo. Para lang sa kaalaman ng ibang mga drivers, Arles, paano nila malalaman, 'di ba, kung saan sila pwedeng makatanggap nitong kanilang fuel subsidy? At least Angela, para dito sa DSWD, no, meron tayong 30 sites or distribution sites na tinatawag. Meron ilang mga lugar na syempre dahil napakalaki, kagaya ng Caloocan at Malabon, no, may ilan na parang doble yung or dalawa yung kanilang mga distribution sites, no. Pero so far dito sa Taguig at least, no, isa lang yung distribution sites, no. May holding area lamang doon sa kabilang bahagi ng Pasilyo, and then sa Marikina, if you're not mistaken, isa din, sa Makati isa din, but at least no, in coordination with their LGU. So far present dito yung mga kinatawan ng main office ng DSWD at yung local na ng CSWDO nga na tinatawag para magabayan pa rin yung ating mga kapatid na tsuper. And malinaw tayo, sa drivers binibigay itong ayuda under DSWD. Kasi nagkakaroon din ng mga usap-usapan among the drivers, especially sa mga jeepney, although hindi pa ngayon yung distribution sa jeepney, na baka daw ibigay kasi or kunin ng operators nila itong ibibigay ng DSWD. Nakadepende yan, Angela, no? Kung kasi meron tayong mga operators na sila rin yung mga drivers. Meron naman mga operators na yung drivers nila, yung or may separate na drivers sila para nga mamasada sa araw-araw, no. So far sa mga nakausap natin dito, yung mga tricycle driver mismo yung nakatanggap ng kanilang mga cash assistance, no. Yung ilan tinanong natin kung saan nila gagastusin ito, yung ilan ay mabilis na sinabi, no, pambili agad ng bigas, yung iba pang full tank ng kanilang mga tricycle, yung iba naman ay uutay-utayin daw, no, para nga masigurado na yung subsidy ay mailaan talaga doon sa kailangan nilang paggastusan. Meron pa tayong mga nakausap dito na yung kanila daw problema hindi lamang dito sa pagtaas ng produkto ng mga petrolyo, kundi yung ilan sa kanila ay naguhulog pa din ng motorsiklo ng kanilang mga tricycle hanggang ngayong araw, hanggang ngayong mga buwan at sa paparating pa, no, dahil nga raw parang madodoble-doble yung kanilang mga gastos, no. Yung ilan naman pwede raw na magtatlong biyahe balikan lamang ngayong araw nang sa gayon makatipid dahil malaking tulong na raw yung 5,000 pesos para sa kanila. Alright, para dun sa mga nagtatanong natin na mga kapatid na drivers din, hanggang kailan ang distribution para sa mga tricycle drivers at kailan naman gagawin yung para sa mga jeepney drivers and TNVS drivers? So far, Angela, ang kumpirmado natin ay 3 days na isasagawa ito, no? Monday, Tuesday, and Wednesday. Hahati-hatiin yung bilang at yung listahan ng mga tricycle drivers and operators sa bawat lungsod, no, sa NCR. Para nga yan, yung 139,000 pag nagsabay-sabay, baka magkaroon din tayo ng problema sa pagbiyahe nga ng ating mga commuter. Yung mga TNVS naman, kasama din sila sa tinitignan, no, na posible nga na makatanggap din ng cash assistance at syempre, no, yung mga kapatid nating delivery riders. Kasi Angela, na alam natin sa balita, naku, umabot na nga ng 94 to 114 pesos yung kada litro ng diesel pa lamang, no. Iba pa yung kerosene at syempre yung regular at premium na mga gasolina, no. So talagang tuloy-tuloy yung pagtaas, no. Pero ngayon tuloy na daw yung mga coordination na isinasagawa ng DSWD at DOTR para nga masiguro na magbigay alalay sa mga kapatid nating tsuper na apektado ng big time oil price. Arles, klaruhin lang natin, no? Kanina sinabi mo kasi by schedule dapat. So paano malalaman ng isang driver ang kanyang schedule ng pag-release ng ayuda?
At least dito sa LGU ng Taguig, Diego, yung pinasa nilang paper, may mga phone number, and then magte-text, if we're not mistaken, magte-text sa kanila, yun yung sasabihin, para nga dumating sila sa specific day or time na iyon para makuha nila. No? Hindi pa natin sure kung ano yung strategy or yung hakbang ng ibang mga lokal na pamahalaan. Alright, maraming salamat sa iyong oras, mobile journalist Arles de los Santos reporting live from Taguig. Ahead of another oil price hike, drivers rushed to top off their tanks while others found ways to cut fuel expenses. Here's the report. Drivers lined up at gas stations for last-minute fill-ups ahead of another major oil price hike. Among them is Clint Vince Regular, who used to drive his wife to work. To cut expenses, he's now using a motorcycle instead of a car. Nung naka 4 wheels ako, 1,000 parang sa isang ano ko lang, 3 araw lang atang 1,000 eh. Kaya ngayon sa motor, yung full tank ko na 500, 400, maabot rin ng 2 linggo. Others are also looking for alternative ways to commute. Some are turning to electric scooters, which are becoming increasingly popular. At this shop, stocks have already sold out after a surge of buyers this week. Most of them whom plan to use scooters for their daily commute to work. Sa electric scooter, yung pinaka-best seller namin na which is 30,000. Kapag full charge mo yon, ang isang mako-consume mo sa Meralco bill mo is per full charge nasa 7 to 9 pesos lang. Pero yung range na matatakbo nun, up to 60 kilometers na yun. So ganun siya katipid. Meanwhile, Hilario, who normally rides a motorcycle to work at the University of the Philippines, has decided to return to biking to save money and stay active. Mahal yung gas talaga. Kaya balik na lang sa bike kahit papaano makatipid-tipid. Maganda rin sa para sa katawan. We also spotted motorist MM Bautista buying diesel in a gallon container. He said he chose to walk to the gas station, explaining that bringing out their vehicle would only use up more fuel. Di pa pupultang yung L300 namin eh. Parang pang-1 lang, ikakarga na namin mamaya yan, tapos babalik namin. Now let's take a look at the situation at gasoline stations. Let's bring in our mobile journal, Francis Rivera, reporting live from Parañaque City. Francis, kamusta ang presyohan ng gasolina dyan? Yes, Angela, Diego, ngayon ay pumapalo na sa 97 and 10 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, at ang presyo naman ng gasolina ay pumapalo na rin sa 80 pesos and 80 cents, no? At ngayon nakikita ko dito sa presyo nila yung turbo diesel nasa 100 piso na ang kada litro. Pero gayon pa man, tuloy-tuloy din yung mga pagdating ng mga motorista at na nagpapagas at nagpapakarga na sa kanilang sasakyan o motor, no? At majority ng mga nakikita natin dito ay halos talagang mga motor o yung mga two wheels na nagpapakarga, at iilan lamang, no, yung mga nakikita natin na dumadaan at nagpapakarga na 4 wheels, no? At dahil ayon nga sa kanila mas magaan nga raw ang pagdadala ng mga dalawang gulo o two wheels, yung mga motor. At ayon din sa mga TNBS rider na nakausap natin kanina, talagang yung iba sa kanila parang magka-cat-trip muna ngayong araw dahil hindi na nga raw sapat yung kinikita nila pagdating nga dito sa kanilang sa presyo ng mga gasolina ngayon, dahil nga halos kalahati raw ng kinikita nila napupunta lamang sa gas. Oo, Francis, kagabi kasi may ilang mga gasolinahan na pumayag doon sa mga nagpapagasolina na may mga dalang mga empty bottles, which is sabi nga, di ba, bawal yun. Ngayon ba may ganun pa rin? May mga nagpapagasolina ba? O parang sabi nila nag-hoard? Sa ngayon, dito sa kinakatayuan nating gasolinahan, Angela, wala pa naman tayong nakikita na nagkakarga o nagdadala ng mga bote or mga galon, no, para nga magpakarga ng gasolina. At ganun din, no, wala rin ditong limitation, no, kung sa ibang company or sa ibang gasolinahan talaga naglilimit na sila
na until hanggang 1K or 1,000 lamang ang pwedeng ikarga dito. Okay pa naman daw na magpa-full tank dahil okay pa naman daw kasi yung supply nila dito sa gasolinahan na kinakatuyan natin ngayon. Mm. Normally, dyan sa area, dyan sa Parañaque, kamusta ang traffic dyan as compared to day? Kasi may mga instances tayo ngayon for the past couple of weeks or couple of days na lumuluwag yung daloy ng trapiko dahil marami daw ang hindi na bumabiyahe para makatipid sa kanilang gasolina. Yes, Angela. Actually, dito ay kapag normal days, maiikot ko kayo dito kasi medyo malapit talaga to sa airport at kadalasan dito ay dito pa lang ay talagang medyo may kabigatan yung daloy ng trapiko lalo na dito sa may rotonda, no, talagang minsan hindi nga nagbibigayan yung mga motorista pero kita nyo naman sa aking likuran na ngayon talagang medyo maluwag talaga yung daloy ng trapiko ngayon. Very unusual to dun sa mga normal days na nandito or normal day na ganito yung sitwasyon ng daloy ng trapiko. Oo. And of course, last week merong mga tatlong malaking oil companies ang hinainan ng show cause order ng DOE dahil nga iniimbestigahan sila sa kasong pananamantala sa pagtataas ng mga presyo ng kanilang produktong petrolyo. Ngayon ba meron kang information kung nadagdagan yung mga oil companies na gano'n na nananamantala sa ating sitwasyon? Yes, Angela, at sa information na yan, patuloy pa rin nating inaalam kung meron nga bang daragdag pa doon sa mga gasoline station na nananamantala dito nga sa pagtaas o dito sa sitwasyon na kinakaharap natin ngayon, lalo na yung mga pagtaas ng presyo ng petrolyo at ngayon ay kumukuha pa rin tayo ng sapat na impormasyon kung ito bang mga listahan nito ay madadagdagan pa ngayong araw at sa mga susunod pa na araw. Pero Francis, sa pag-iikot mo, nakapaskil naman ng maayos ang mga gasolinahan na nakikita mo ng prices nila kasi may ibang gas stations na nakita namin tinatanggal o tinatakpan yung price boards. Yes, Diego, actually dito nakapaskil naman siya at kitang-kita rin naman dun sa may... Teka, ikot ko lang yung camera natin. At kitang-kita naman to para sa mga motorista na daraan nga or papasok dito. Ayan, andun sa may nakabila. No? Teka, baka may pumasok. Ayan, kitang-kita naman yan para dun sa mga approaching na vehicle or mga motorist na kitang-kita at ganun din, no? Yung sa ibang gasoline station na napuntahan natin, no? Dito sa may kabilang side na to, ay talaga nakapaskil at hindi naman nila tinatago yung presyo ng kanilang mga petrolyo, ano. At actually natanong natin dito kanina yung admin, no, na kung may balak pa ba sila since nga 2 to 3 days pa yung neto, kung uutayo-tayin ba nila yung pagtaas pa ng presyo. Ayun, sabi nga nila pinag-iisipan pa nila at kasi kino-consider din nila yung mga motorista kung meron pa bang meron pa ba magpapagat sa kanila kung aabot na ng hanggang 100 ang presyo ng diesel. Alright, sige. Mag-ingat ka dyan. Dahan-dahan, baka masagasaan ka, tumabi ka, ha, Francis? Maraming salamat sa iyong oras. That was our mobile journal, Francis Rivera, reporting live from Parañaque City. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. The LTFRB has just announced a fare hike as authorities weigh the need to support drivers while protecting commuters. Let's get the latest from Mobile Journal Amy Atienza reporting live from Quezon City. Amy, magkano ba yung increase? Good morning, Angela, Diego. Simula nga March 19 sa Huwebes ay ipapatupad na itong fare hike para sa public utility jeepneys pati na rin metro buses and provincial buses dito sa ating bansa. So far ang nakita natin nasa around 8% to 15% yung increase na makukuha sa fare hike na ito. So sa traditional jeepneys from 13 pesos ay magiging 14 pesos na. Yung PUJs naman ay from 15 pesos ay magiging 17 pesos na.
per kilometer na madadagdag nasa 2 pesos and 20 centavos ang madadagdag. Meron na tayong narinig no Angela, Diego, na ilan sa mga kasama natin dito no na nagsasabi na meron na daw ilan na nagpatupad na agad, pero ayun nga, ayon nga din sa ulat no ng LTFRB, dapat ay sa March 19 pa ito at kinakailangan na meron ng fair matrix ang ating mga tsuper para nga fully ma-implement na ito dahil fixed na raw ang fair hike na ito, dahil hindi lang naman yung presyo ng produktong petrol ang kinoconsider nila, kundi pati na rin yung presyo ay yung dito sa spare cost, yung presyo ng spare cost ng mga sasakyan. So yun yung mga factors na kinonsider ng LTFRB, kaya hindi na provisional ito nga pagtaas ng presyo ng pamasahe. Pero yun nga, Angela, Diego, isa din sa mga very crucial din dito ay dahil daw ang naging basehan ng LTFRB para nga doon sa fair hike din, doon sa presyo ng produktong petrolyo ay nasa 75 pesos to 80 pesos per liter. Kung sakali man daw na bumaba ito sa 75 pesos level per liter nga, no, ay immediately pwede din naman silang maglabas ng provisional reduction para nga doon sa presyo din ng pamasahe para naman sa ating mga commuter. Angela, Diego? Amy, alam na ba ng piston ito? Kasi may scheduled tigil pasada sila calling for an increase in 5 peso increase no, in jeepney fare. So, alam naman nila ito and ano yung reaction nila? Most likely, no, Diego, nakaantabay din sila talaga doon sa naging press conference nga kanina. May ilan din tayo nakita dito na mga miyembro din na mga operators naman na dumalo nga rin. Pero so far, wala pa tayong naririnig kung makansela ba yung nagiging protesta nila. Kasi kung makikita din natin, no, yung taas ng presyo nasa 1 pesos to 2 pesos. Expected ay magtutuloy-tuloy pa rin yan dahil nga ang gusto nila talaga, ang pinupush nila ay nasa 5 pesos yung magiging dagdag para nga sa pamasahe dahil medyo matagal-tagal na nga rin itong inapela no, ng grupong Piston. So sabi mo March 19 pa ang implementation nitong fair hike na ito. Ano ang maaaring gawin ng ating mga kababayan kung may makita sila na nag-i-implement na ng mga ilang mga jeepney nitong fair hike na ito? Yan din yung antabayanan ng iba't ibang ahensya dito sa atin. No. Ang pwedeng gawin ay pwedeng magreklamo no, yung ating mga commuter kung nakita nila na itinaas na agad yung presyo at mabibigyan sila no, ng show cause order para nga strictly mamonitor at hindi agad tumaas yung presyo dahil kung titingnan din natin sa perspective naman no, ng mga consumer, talagang matatalo sila kung agad-agad ay i-implement din ito ng mga tsuper ng iba't ibang jeepneys and buses dahil nga rin may hindi lang naman itong pagko-commute or hindi lang itong pagbibiyahe no yung tumaas ang presyo, maging dun sa ibang sectors sa ating bansa no ay may nakikita rin tayong flow of inflation. So yun pwede silang magreklamo at bibigyan naman yan ng show cause order ng authorities natin. Paano pala yung TNVS? Isa rin yan sa mga humihiling na mga taas pamasahe. Meron na bang solusyon ng LTFRB? Yes, actually nakita rin natin at narinig din natin no kanina na meron ding slight increase doon sa mga TNVS, maging sa mga airport taxis at MC taxis nga ay meron na ring pagtaas, nasa around 15% yung average no if I'm not mistaken doon sa naging pagtaas din ng presyo nitong mga pamasahe para naman sa TNVS. Lastly, Amy, ano yung mga paghahanda ng LTFRB, katuwangan DOTR dito sa mga magiging gagawin na transport strike ng ilang mga grupo no dahil nga sa kanilang pagtutol dahil mas gusto nila mas mataas na ibigay na taas pamasahe. And of course, ganun rin sa nalalapit na Semana Santa. Actually, Angela, bukod dito sa fair hike nga na matagal daw talagang pinagdiskusyonan nitong LTFRB maging ng Department of Transportation, may inaantay pa rin tayo no na ilalabas sila na fuel subsidy naman para naman sa mga tsuper para nga matulungan din sila dahil nga dito sa pagtaas, dahil kung nakikita din natin no yung trend dito sa market no bilihan do sa mga
produktong petrolyo, hindi pa talaga bumababa at patuloy niyang tumakod nga sa fuel subsidy. Siyempre, titingnan din nila kung ano pa nga ba yung mga pwedeng patakaran para makatulong na din talaga sa mga super sa ating bansa. So, yun yung mga Oo. Sige. Nawawala-wala yung signal nila. But maraming salamat sa iyong oras sa Mobile Journal. Amy Atienza reporting live from Quezon City. Kasi gusto ko sana itanong sa kanya, bakit, I think next week pa according kay Secretary Giovanni Lopez, yung ibibigay nilang fuel subsidy no, mula sa LTFRB. So I was wondering, bakit medyo parang natagalan sila sa pagdedesisyon kung kailan nila ibibigay itong subsidy. Naunahan na sila ng DSWD, diba? Alright. Alright, meanwhile, the Metro Manila Development Authority has opened shower rooms that bike commuters can use. For the details, let's bring in Mobile Journal Daniel Dayaw, reporting live from Pasig City. Wala pa si Good morning, Daniel. Ay, Angela ayan. and Diego, no? go ahead, Daniel. Yes, good morning, Angela and Diego. Papawisan, maalikabukan at kailangan mag-freshen up. Yan ang isa sa mga pinaka-challenging para sa mga siklista na nagbabike to work. Kaya naman naganap dito kanina lang 8:00 ang inauguration of end-of-trail facilities para sa kanilang para sa kababayan nating mga Pilipino na nagbabike to work. Pinangunahan yan ni Yusek Nicolas General Torre at MMDA Chairman Attorney Don Artes. Sinuportahan naman ito ng iba't ibang siklista gaya ng Siklista Pilipino, Alliance of Manila Bikers at Philippine Confederation of Senior Cyclists Incorporated. Sagot ng inisyatibo na ito ang concern ng Yes, Daniel? Oo. Okay, so I wanna know from Daniel kung ito ay para lamang sa mga taga-Pasig o para sa lahat ng mga cyclists na makakadaan doon. No, lahat na makakadaan sa area na yon kasi ang purpose nito is you bike to work or you bike to and from work. Diba? So kahit kung QC ka manggagaling, nagbike ka to Pasig, syempre pwede kang gumamit niya. Magdadala ka ba ng sarili mong toiletries na? Oo naman, hindi O man libre. provided din yung mga Ayan, si Daniel. sabon. O, Daniel, Daniel, sige. yun, libre ba yan? Daniel, baka nagsha-shower na Yes. si Daniel. Ay, hindi pa. Hindi, Angela. Yes, Diego and Angela. Papawisan, maalikabukan at kailangan mag-freshen up. Yan ang isa sa mga concern o ilang sa mga concern ng mga motorista na nagbabike to work para sa kanilang mga trabaho. Kaya naman naganap dito sa MMDA Motorcycle Riding Academy, Meralco Avenue, ang inauguration of end-of-trip facilities kaninang 8:00, no? So pinangunahan niya ni Yusek Nicolas General Tor III at MMDA Chairman Attorney Don Artes. So sinuportan nito ng iba't ibang cyclist group gaya ng Siklista Pilipino, Alliance of Manila Bikers at Philippine Confederation of Senior Cyclists Incorporated. Sagot ng inisyatibo na ito, ang concern ng mga bike to work na siklista bilang parte ng kanilang daily commute. Alam naman kasi natin na mainit, pagpapawisan talaga, kaya napakahalaga daw nito para sa kanila ang magkaroon ng free shower facilities at bike rack. So mga ilang shower rooms yan, Daniel? As of now, Angela, meron tayong 7. Tsaka magkakaroon ba, Daniel, ng additional sites na ng ganyan? Or dito lang sa may, saan ba yan? Saan sa Pasig to? Sa may Meralco Yes. Avenue ba yan? Yes, Diego, nasa Meralco Avenue, Pasig tayo. At sa ngayon, sabi nga ni General Torre, ay target ng MMDA na mas marami pang inklusibong korporasyon ang magkaroon ng ganitong inisyatibo gaya ng free shower. At in the works po yan. Meron, Ay, meron na bang nagsha-shower ngayon? hindi naman. Alam mo, sisilip. Kakabukas lang, Angela. Alam mo, sinisilip pa ni Hindi, Daniel. hindi sisilipin. Titingnan kung occupied na yung shower room. Daniel, gusto kang linawin. So, kunyari, nagbabike ka from your house, pwede ka mag-park at iwan mo yung bike dyan mag-shower and you just walk to the office na malapit dyan. Yes, of course, Diego. Pero ang sabi nga dito ng MMDA General Torre na kailangan ay mag-register muna bago ka ikaw makapasok para sa kanilang registration purposes. Pero ito ay libre, merong toiletries, merong laundry at in the process pa talaga itong inauguration of end-of-trip facilities na talaga naman makakatulong para sa ating mga bike to work. Pero as of today, open na yan, ha? Yes, kaka-open lang kaninang 8:00.
Paano yung registration? Online or pagdating mo dyan, merong front desk na pwede mong puntahan to register? Yes, Angela, ito ay on-site at merong register sa pinaka-gate ng MMDA Motorcycle Academy. So, Pasig, malapit yan dito. So, pag paalis, pwede ako makishower dyan. May hot water ba? Siklista ka ba? O di, bibili ako ng bike. May hot water, hot and cold ba yan, Daniel? Actually, Diego, cold shower pa lang ang meron ngayon. Pero in the works pa naman, according to General Torre, kung ano ang mga ipapa-implement pa sa end-of-trip facilities natin na initiative ng MMDA. Pero ito, linawin natin, Daniel, this is exclusive for cyclists. Tama ba? Yes, cyclists only. Kasi baka mamaya may pumunta doon di naman cyclist. Baka may mag-asawa, mag-shower bigla dyan eh. Magtitipid tubig sa bahay. Alright, sige. Ito ay free, walang bayad, mga kapatid, ha? Ayan ang ating paalala. Maraming salamat sa iyong oras, Mobile Journal, Daniel Daya, reporting live from Pasig City. Magandang initiative, ha? Oo. Si Daniel baka mag-shower. Mukha si General Torre kayo nabasa yung hair eh. Baka nag-try na nila. Siguro. Ayun. Alright, Vice President Sara Duterte's approval and trust ratings remain higher than President Bongbong Marcos's, but the gap is narrowing. In the latest Pulse Asia survey, her approval rating stands at 55% this March, down from 59% last year. President Marcos's approval rating is 36%, up 11 points from 25% in 2025. Trust ratings show a similar trend for both leaders. Marcos rose 10 points to 35%, while Vice President Duterte dropped 7 points to 54%. Vice President Sara Duterte responds to impeachment cases filed against her, questioning alleged double standards along the process. Here's the report. In a 15-page response or answer ad cotelama, Vice President Sara Duterte is asking the House of Representatives to dismiss the 2 impeachment complaints filed against her. According to her legal team, the complaints are no different from the articles of impeachment filed in 2025, which the Supreme Court earlier declared unconstitutional. The camp also argues that the impeachment proceedings violate the President's right to due process. They also claim there was a double standard in the handling of impeachment complaints against President Bongbong Marcos compared to the complaints filed against the Vice President. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pagdetermine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. The Vice President's legal team also claims the complaints do not present so-called ultimate facts. They say because of this, they have nothing specific to respond to. Sinasabi lang natin na wala pong naging ultimate facts, yung mga nilalaman ng complaints. Hindi po naglalaman ng ultimate facts yung mga complaints na naihain laban sa Vice Presidente. Kaya po sa totoo lang, wala tayong maisasagot sa kanila. POA has not said whether they will elevate the issue to the Supreme Court. Meanwhile, the House Justice Committee has yet to release an official statement. But one of its members, Bicol Saro Party List Representative Tere Redon, says the Vice President's response failed to directly address the allegations against her. Redon added that instead of responding directly to the charges, the Vice President's camp tried to challenge the impeachment process itself, based on what he described a confusing interpretation of due process and ultimate facts. Redon maintains that the complaints and supporting documents clearly present the necessary ultimate facts, including allegations related to the alleged misuse of confidential funds, threats against the President, the First Lady, and a former House Speaker, as well as unexplained wealth and alleged violations of the Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth requirements. The House Justice Committee is set to meet again on Wednesday. Committee Chair Jervil Luistro earlier said complainants will have 3 days to respond to the Vice President's answer, and the Vice President will then have another 3 days to file a rejoinder. The committee is targeting April 8 to reconvene and discuss whether the impeachment complaints are sufficient in grounds. Yeah, so a lot Tik of, nang hindi makapag-file kahapon. Pero a lot of legal experts are saying na mukhang they're setting up the camp of Vice President Sara Duterte. It looks like they're setting up themselves to challenge this sa Supreme Court, which is going to be very tricky because hanggang saan ba dapat
makialam ang Supreme Court. Yes. They were there the last time to determine calendar days, working Yeah, days. oo. But this time, can you challenge the actual committee on how it determines sufficient informed substance, which is Exactly. supposed to be the power of Of the Congress, House of the House of Representatives, di ba? Impeachment Oo. Kaya yun nga, you have to remember, yung decision ng Supreme Court regarding this impeachment last year that was released this year ay tungkol lang sa technicalities. Technicalities. But the Hindi po yung actual- tungkol dun sa sufficiency Sufficiency informed substance, which ng kasi is based on the rules also in the Constitution, how it's determined. And up to the committee itself, how to determine or appreciate ano yung sufficient informed substance based sa interpretation nila. Yes. So, this time, sabi ng ibang legal circles, if it's elevated to the Supreme Court, and they do decide on it, baka magkaroon ng overreach. Yun na, judicial overreach na Overreach. pinag-uusapan talaga dyan. But hindi we will pa kasi see, we're getting ahead of ourselves. Wala pa naman, wala Titingnan pa naman natin tugon kasi Wala yun pa nga naman eh. Nag-reply na siya yesterday. So ang complainant ay merong 3 days to respond and then dun pa lang of course magpo-proceed lahat-lahat ng iba pang mga Let's see, oo. steps ng impeachment. Kasi ng nag-reply, House but of wala naman Representatives. challenge sa mga points sa na-release eh. It's the actual process lang ang china-challenge ng grupo ni VP Sara. But of course, aside doon sa mga, if you will remember yung impeachment case that was filed against her last year, halos the same din naman yung mga final din sa kanya this year. Same lang. Although, May dagdag. dun sa kay Ramil Madriaga Yeah. factor. No? Dahil meron sila mga nakuhang dokumento or evidence na... Testimony. Oo, testimony nga daw. But you have to remember also yung ibang like the NUP, sabi nila, although they voted in favor, di ba, dun sa sufficient and substance and form ng impeachment complaint this year, it comes with a warning. No? Sabi nila na dapat daw talaga may direktang ebidensya na mag-connect talaga dito kay Vice President Sara Duterte. Otherwise, 'di ba, parang hindi daw nila susuportahan itong impeachment na to. But we'll see. We are trying to get in touch with Representative Terry Ridon para sa mas madaming detail o mas malalim na details regarding this issue. But for the meantime, Don't go away. We're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. And joining us now is Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Congressman, thank you for joining us. good morning. Good morning. Good umaga. All right, Congressman, let's get right to it. No, you said VP Sara's response failed to directly address yung allegations. Now, can you elaborate what points were left unanswered? Well, una sa lahat, it is a non-answer talaga yun, ano? Kasi they were complaining about due process violations. And secondly, ang sabi ho nila, the complaints daw po did not state ultimate facts, no? Okay. Una, yung pong due process violations, ito pong proseso ng kanila pong pagsagot. Yan po yung proseso ng due process, no? So, nagsumagot po sila and I don't think meron po nalabag po na proseso po dito, no? Yun yung una. Pangalawa, yun po sinasabi nilang wala akong tinate ng ultimate facts. Review ko yung complaints, tinignan ko yung proceedings ho ng komite. Pinag-usapan ho doon yung misuse of confidential funds. Pinag-usapan ho doon yung death threats against the President, the former House Speaker, and the First Lady. Pinag-usapan ho doon yung mga silent questions and unexplained wealth ng atin pong pangalawang Pangulo. So what are they saying na wala pong binabanggit na ultimate facts? Ito po yung mga bagay na papatunayan in the course of proceedings and in the course of trial. No? So kaya nga malinaw ho na paglilihis po ito na naman at hindi pagsagot doon po sa mga paratang po ng impeachment complaints. Congressman, since they did not directly answer yung mga charges against them or reply, then do we still need a reply from those who filed the impeachment case? Because it's more of a challenge of the process rather than the charges against them. Siyempre, yung pong pagkakataon ay bibigay pa rin po natin sa mga complainants, endorsers, no, to be able to reply. But we will wait for them, no, kung how they will look at the non-answer of the Vice President. But again, hindi ho talaga sinagot ng pangalawang Pangulo, point per point, no, yung pong grounds on
culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, other high crimes, no? So basically, talaga pong walang laman. Yung pong answer ad cautelam po ng pangalawang Pangulo. And for a clearer picture lang po for our audience, Congressman, after po maka-reply back ang complainants ng within 3 days, what's going to happen then? Meron pong pagkakataon ang pangalawang Pangulo na makapag-file po ng rejoinder. No? But in the event, for example, na hindi ho sasagot, no? Yung pong mga complainants, endorsers, we can immediately proceed to a determination of sufficiency in grounds and then to hearing proper po. Ayun. And of course, some have raised concerns about this, yung handling daw po nitong complaint against VP Sara. Actually, yung camp din niya nagsabi na parang may double standard. It's different the way the way the House of Representatives handled yung impeachment complaint against the president as compared to her impeachment complaint. Your reply on that? Hindi ko hindi yung totoo. Kasi una sa lahat, hindi naman ho pwedeng pagkumpara yung president's impeachment and yung pong vice president's impeachment. Kasi una sa lahat, yung pong president's impeachment, puro mga news articles po yung laman nung pong complaints po na yun. Ito po nga complaint against the vice president. Ang pinag-uusapan po at documentation po dito, co-reports, congressional records, at yung pong public documents available, like yung pong salin ni Vice President. And lastly, yung pong public record po na kanya pong death threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. So, in terms of the evidence, magkaiba po yung pong sa impeachment po ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. So, there is no basis to compare and therefore there is no basis to conclude that two separate standards were implemented in those impeachments. Well, technically, yun nga po na banggit nyo na nga po na in one of your interviews na picture complete na yung mga evidence against Vice President Duterte on her impeachment complaint, yung may video na po doon sa kanyang threat against the president before, and of course meron na rin pong the panel has already received a report from Commission on Audit regarding po the confidential funds. Yung paano po yung sa Madriaga factor? Can you explain that to us? Paano papasok itong Madriaga factor na to sa ebidensya against the Vice President? Well, yung pong SALN saka yung pong Madriaga, these are the new evidence in the proceedings. No? So Mr. Madriaga will be asked to appear before the committee and give truth to his affidavit. No? So meron pong mga binabanggit po kasi doon, particularly for example, yung pong mga release po nung mga kaperahan through yung mga duffel bags. No? Right. So yun po yung basically implementation daw po ng confidential funds. No? So we would want to know how that actually happened. No? So yun po yung extent ng Madriaga affidavit na relevant po to the impeachment. But we will still have to, syempre, test his credibility as well. No? And this is to answer also yung pong concerns ng ilang mga kasama natin sa Kongreso na dapat po talaga fully vetted si Mr. Madriaga pagka sinalang sa ating pong komite. Yan, Kong, meron na several legal experts who have said na the way that the Vice President replied daw challenging again the process at this early point in the stage pa lang sa committee level, seems like they might set up something to the tune of going to the Supreme Court once again. Can the Supreme Court challenge or look into how you're conducting the determination of substance and form? Well, to be clear po, syempre, in every stage of the proceeding naman po, malaya naman po ang pangalawang Pangulo, if she feels aggrieved, to go to the Supreme Court, to challenge po yung pong mga ginagawa po ng ating pong komite in the course of her impeachment. But secondly, again, ito po is solely the province of Congress at this point. No? And I'm quite certain we had been very careful in really implementing all the new rules that the Supreme Court wanted us to implement, particularly po yung po mga due process considerations. And I think we had been faithful to it up until this point and moving forward.
Well, taking this opportunity to ask you na rin, Congressman, regarding doon sa naging statement ng NUP through their spokesperson, Congressman Puno, na mukhang magkakaroon ng paghihiwalay sa majority dahil daw po doon sa issue ng delay ng pag-distribute ng infrastructure and social protection funds or budget sa Kongreso. Meron po bang ganun talaga na kumbaga hindi pa daw po na ibibigay ng mga budget? Well, hindi ako privy to that particular question. Pero I think what is more important at this point for Congress and for the nation would be yung pong mga accountability measures that we are doing, like in the impeachment, and yung pong economic relief measures which Speaker Boji D had directed us to do. No? Particularly ito pong removal ng excise taxes on petroleum products. Right. No? So I think ito po yung focus ng Kongreso ngayon at all of these concerns relating to the implementation of projects is best coursed to the executive agencies kasi sila naman po yung implementing agencies. Right. Noong po nga budget po natin, hindi po ba? And moving forward, Congressman, what can the public expect with regards to when will this impeachment complaint go up to plenary, if ever? When will it be dismissed, if ever? Yung timeline po nito. So, yung pong timeline is very fluid, no? So, it is dependent also on whether a reply will be made kasi it will also depend on whether a rejoinder will be made. No? So, we will wait for the complainants' endorsements today and tomorrow on what they will do. No? But as soon as we go into hearing proper, our expectation po is will be done by around May and we can have a vote at the plenary by around the middle to the end of May po. Oo. Well, mahabol ko lang kung kaya ko po naitanong kanina tungkol doon sa statement ng NUP because I was wondering kung naiisip niyo po may connection din po ito doon sa sinasabi nila na maaring hindi nilang, although they voted in favor doon sa sufficient and form and substance ng impeachment complaint against the Vice President, meron po silang kaakibat na warning na sinasabi po nila na dapat daw po talaga merong direct na talagang ebidensya against the Vice President. Your thoughts on that po? Well, syempre, they have my respect, no? Our colleagues in NUP. But again, I'm quite certain that the committee has been able to do what it needs to do, no, to show strong evidence on SALN, on the death threats, on confidential funds. I think very clear po yung basis as to why the Vice President should be impeached, no? And they had been stating that they had voted on substantiality in the previous proceeding. I'm quite certain when it goes to plenary, the committee will be able to show that the evidence against the Vice President on each and every ground will be strong and that we have new evidence. And yung hinahanap po nilang new evidence, it actually exists today. The SALNs and yung po mga hinihingi po natin mga ITRs and bank records of the Carpio Duterte couple and yung kanila pong business records will form part of the new evidence because that is the 50 million wealth gap which the Vice President should be able to explain. The gap between the 88 million 2024 net worth and yung pong cumulative salary niya over the course of 17 years na dapat mga 30 to 40 million lang po. No? So, I think these are sufficient enough to convince our colleagues that the impeachment proceeding has strong evidence. Alright, on that note, maraming salamat po muli sa inyong oras sa Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Good morning. Maraming salamat. Magandang umaga. Now, in other news, health tech app MWell shines on the global stage, winning the Global Mobile Award in Barcelona for innovative mobile solutions in emergency and humanitarian support. Mobile journalist Ray Vicente has the report. Philippine health technology goes global. Metro Pacific Health and Wellness app MWell won the Global Mobile Award in Barcelona and awarded the Best Mobile Innovation supporting emergency and humanitarian situations. This marks the first Philippine health technology application to win under the Tech for Good category. This is like the Oscars of innovations, digital innovations. Parang it brings us to the global stage talaga. For us, MWell kasi is a complete ecosystem already as it is. So we have wellness, preventive care, curative also that allows the doctors and patients to meet digitally. MWell as an app also provides e-prescriptions and medical record
with the help of MWell Watch and Ring connected to the application. CEO of MWell said to ensure healthcare is within the reach of Filipinos, even those living in far-flung areas. The World Health Organization requires one doctor for every 1,000 population. As it is right now, we have one doctor for every 33,000 population in the urban areas. It's even worse in the regional or the provincial areas. So we have one doctor for every 50,000 population. This allows the doctors to be able to service their patients in a borderless way. To close the gap, MWell provides on-the-go clinic in a bag where those in remote province or isolated island can still access healthcare amid connectivity concerns. Doctors right now are congregated in the urban areas like Manila, so the big cities, right? So how do we bring health there? So what we've done here is this M1 on the go bag, clinic on the go bag. So you have here your tablet or your smartphone, right? You have a solar panel. Kasi di ba in the far-flung areas, mountain provinces, wala masyadong kuryente. So you even have a power pack, no? A battery pack, so that a health worker can cross rivers. MWell emphasized to bring inclusivity with their technology as they echo the limitations of the country's system. For them, healthcare is a basic right that Filipinos should have. Sinasabi namin lahat sa MWell na ang kalusugan, ang pangkabuhayan talaga natin with the requirements developed. For example, where the benefits inure only to the users when they go to the clinic face-to-face. With the limited number of doctors that we have available, that's very limiting. So we want that issue to be addressed by platform which is being offered by us at MWell. And together with Consulta MD, MWell currently serves 7.3 million users, where 37% come from vulnerable sectors. Kapatid Ray Vicente, we are One News. In sports, Filipina tennis star Alex Ayala has climbed into the top 30 of the WTA rankings for the first time in her career. The 20-year-old moved up 3 spots to world number 29 ahead of her return to the Miami Open, where she made a breakthrough semifinal run last year. Ayala will open her campaign against the winner between Laura Siegemund and Petra Marcinko. Meanwhile, in the Premier Volleyball League, Creamline looks to strengthen its bid for a top 4 spot when it faces Farm Fresh in the All-Filipino Conference. The Rule Smashers currently hold a 5-2 record as the race for the final qualifying slots intensifies. And shower na. Doon sa Pasig. Sige. Sagot ka kaya? Yes, go ahead. Magayan. Sige. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsat Castro. I'm Angelo Castro, third kapatid. We are One News. All sides, all the time.